Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Alfred, taga Cebu. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at talaga nag-aabang ng inyong uploads. Naalala ko lang dahil ilang months na lang ay August na. May sinasabi silang ghost month, mostly tuwing buwan na to. Hindi ko lang alam kung totoo ba ito o nagkataon lang. Last year kasi ay nagdaos ng birthday yung pinsan ko sa isang beach resort. May kaibigan yung lola ko na isang babaeng incheck at madalas yung bumisita sa bahay nila. Magaling na rin yun magsalita ng Cebuano. Madalas silang pinag-uusapan ni lola yung tungkol sa mga pamahiin nila at pamahiin nating mga Pilipino. Kaya nga, nang magpaalam kami magse-celebrate ng birthday ng pinsan ko sa isang resort ay pinigilan kami nito. Delikado daw na lumapit sa dagat o anumang anyong tubig tuwing Hungry Ghost Month. Sumakto din kasi na sa August yung birthday ng pinsan kong yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Hill. Magda-21 na si Hill, kaya naisipan namin na sa isang resort idaos yung birthday niya at hindi kami napigilan ng kaibigan ni Lola. Sumama pa nga din sila noon, pero panay bilin niya na wag na kaming maligo sa dagat. Pero dahil may inuman at nag-i-enjoy na, ay nagpaiwan kami noon kasama ang mga barkada. Nauna nang umuwi sina lola at mga parents namin. Nang medyo may tama na, ay isa-isa na kami nagtakbuhan noon sa dagat. Hapon yon, mga bandang alas 5 na siguro, bumababa na yung araw. Nagbabad muna kami sa mababang bahag ng beach na yon. Bali nasa 6 kami na lumusong noon. At yung iba ay naiwan na nagiinuman pa. Nagtaka na lang kami noon. Nang umahon kami ay lilima na lang kami. Nawawala yung kaibigan naming si Joseph. Napansin ko pa noon si Hill na parang wala sa sarili. Dire-diretso itong naglalakad papunta sa kinuha naming cottage. At parang wala sa sariling naupo doon at tumingin sa kawalan. Pagdating sa cottage ay naghahanapan na kami noon kung nasaan si Joseph. Hindi kumikibo si Hill. Hanggang sa inabot na nga kami ng gabi kakahanap kay Joseph. Humingi na rin kami ng tulong noon sa mga staff ng nasabing resort. Pero hindi talaga namin nakita yung kaibigan naming yon. Kinausap ko noon si Hill at parang takot itong humarap sa akin. Hindi na kami uminom at nagkwentuhan na lang. Inassume na lang namin na umuwi na si Joseph nang hindi nagpapaalam. Maya-maya noon ay nagkwento si Hill na habang lumalangoy daw siya papunta sa malalim, pakiramdam niya ay may biglang humila ng mga paa niya. Muntik na nga raw siyang malunod kung di lang daw niya nasipa yung bagay na humihila sa paa niya. Sigurado daw siyang mga kamay yon dahil mahigpit yung pagkakahawak noon sa mga paa. Akala namin ay nagloloko lang ito dahil nga nakainom na kami ng maligo, pero seryoso yung itsura niya. Mga bandang alas 9 ay humupa na yung alak at nagkayaan na kaming umuwi. Bandang alas 10 noon, tumawag yung nanay ni Joseph sa amin. Tinatanong kung nakauwi na ba kami. Wala pa raw kasi si Joseph sa kanila. Doon na kami nataranta. Hindi siya tumakas, kundi talagang nawawala siya nung time na yon. Bumalik kami sa resort at muli siyang hinanap hanggang sa inabot na kami noon ng madaling araw. Hindi kami umalis doon hanggang sa mag-umaga. Naghintay pa nga kami noon hanggang tanghali. May nagtatingan na ring mga pulis noon at hinanap na si Joseph sa buong resort. Mga bandang alas 2 ng hapon siguro yon nang bumaba na ang tubig at natagpuan yung bangkay niya sa isang matulis at malaking bato. Sumiksik yung katawan nito sa ilalim. Isang araw noon, pumunta sa amin si Hill. Namumutla at nanlalalim ang mga mata. Para bang hindi natulog. Tinanong ko nga siya kung napano siya at mukha siyang sabog nun. Kinuwento niya sa akin na ilang gabi na siyang hindi pinapatulog nang nangyari kay Joseph at may madalas pa nga raw siyang mapanaginipan. Bali nung time na to, sir, 3 linggo nang patay si Joseph. Lagi raw siyang nananaginip na nalulunod siya at may humihila ng mga paa niya. Nakita daw niya yung isang babae
pero hindi malinaw yung mukha nito. Mahaba raw yung buhok nun. Ilang araw pa ang lumipas at pansin naming nangangayayat si Hill. Sinabihan ko na nga siyang magpatingin sa doktor. Nagawa na raw niya at wala naman daw nakitang mali sa katawan niya maliban sa pagiging malnourished niya. Maaaring bumababa na rin daw yung immune system niya kaya kailangan niyang kumain at magpalakas. Umabot nga sa puntong suka siya ng suka at walang ganang kumain. Binigyan naman siya ng reseta ng doktor at sinabihan ding magpa-confine pero ayaw niya. Sinabihan na sila noon ni Lola na ipatingin na siya sa isang albularyo. Sinunod naman yon ng parents ni Hill. Doon, nalaman namin na may nangyari nga sa kanya sa dagat na pinagliguan namin. Hindi ko na gaanong naintindihan yung kwento niya sa akin. Basta, parang gusto raw siyang kunin ng kaluluwang nananahan sa dagat na yon. Nang minsang dumalaw doon yung kaibigan ni Lola na inchik, nalaman niya yung nangyari kay Hill at sa kaibigan niyang si Joseph. Sinabihan niya kami noon na magsindi ng insenso at mag-ali ng dasal doon sa dagat na pinagliguan namin. Maghagis din daw kami ng anumang pwede naming ialay doon para daw tigilan na niya ang kasusunod sa pinsan namin at para tuluyan na rin daw maging payapa yung kaluluwa ni Joseph. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Maya, taga Pasay. Yung trabaho ko ay sa Makati, kaya madalas ay nagbabas ako o di kaya MRT. August yun, taong 2013 at nadadalas kaming mag-overtime noon dahil malapit na ang bare months. May isang gabi, nag-overtime kami at umulan ng napakalakas. Inabot kami noon ng mga 10 sa opisina. Nag-worry na nga ako noon dahil may hirapan na akong sumakay pag ganoong oras, lalo na at Biyernes yon. Maraming nasa labas, pauwi o pagala-gala. Last trip na yung nasakyan ko noon na bus dahil nagpahupa ako ng traffic. Halos iila na lang kami noon at tahimik na ang daan. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng kakaibang kaba. Tahimik naman yung mga kasakayan ko noon. Pero pakiramdam ko ay may tao pang nakaupo sa likuran ko, gayong ako na lang yung nakaupo sa may pinakahuling bahagi ng bus. Nakaramdam ako ng antok nun paglapat pa lang ng likod ko sa sandalan. Nang maramdaman ko na may tumabi sa akin, umusog lang ako ng konti at nagpatuloy na sa pag-idlip. Para lumulutang na nga sa kawalan yung kaluluwa ko nun. Kaya nagulat ako nang pagdilat ko ay mag-isa lang ako sa upuan. Ramdam ko naman kasi noon na may sumagi sa braso ko. Nang pagpikit ko ulit, narinig ko na parang may humihinga sa tenga ko. Naramdaman ko pa nga yung pagdampi ng mainit na hangin sa pisngi ko. Nagtataka ako noon kung bakit mainit bukas yung aircon noon at gabi na. Pagdilat ko, ganoon na lang yung kilabot ko nang makita ang isang lalaking nakatitig sa akin at nakangisi. Napahiyaw talaga ako noon. Pero paglingon ko sa katabi ko ay wala namang tao. Wala ding pumansin sa akin noon, kaya feeling ko nananaginip lang ako ng masama. Nang tingnan ko yung braso ko dahil mahapdi yun, may pasa na ako. Hindi ko alam kung sino o ano ang gumawa dahil hindi naman ako naumpog. Isa pang karanasan ko ay sa MRT naman. Last trip din yon at kakaunti na lang yung tao. Siguro nasa 3 na lang kami noon sa isang unit ng train. Buwaba pa yung isa sa may Guadalupe. Sa EDSA pa ako bababa, kaya ako na lang yung naiwan. Lilipat sana ako noon dun sa may tao. Kaya lang, malapit naman din mag-EDSA na. Nagulat na lang ako nang biglang kumurap-kurap yung ilaw. Pagtingin ko sa paligid, ay may nakaupo na sa may dulong upuan. Nakayuko yun at natatabingan ng mukha nito yung may kahabaan niyang buhok. Hindi ko napansin yung pagsakay niya at sa pagtataka ko ay wala pa kaming hininto ang istasyon. Andoon lang siya hanggang sa umabot ng EDSA.
Nauna akong bumaba at nilingon ko pa yon kung nakababa na. Sa pangingilabot ko ay wala ng tao dun sa loob ng bagon at mag-isa na lang ako naglalakad papuntang escalator. Wala naman ibang daanan nun kaya kinilabutan ako. Hindi talaga yun mawala sa isip ko na yung huling nakasakayan sa MRT ay isang multo kaya siguro hindi ko na yun nakitang bumaba pa. Sabi ng kasamahan ko nun sa trabaho ay ghost month daw kasi kaya siguro napagpakitaan ako. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ghost month pero baka isa na rin yung dahilan kung bakit ako nakakita ng multo that time. Wala na rin naman ng ibang weird na nangyari sa akin. Ewan ko lang kung naniniwala din kayo. Hello po Kuya Bob at sa lahat. Itago yun na lang ako sa pangalang Grace, taga Batangas. Matagal nyo na po akong listener. At recently lang, may naranasan akong kababalaghan na hindi talaga mawala sa isip ko. Halos gabi-gabi ko nga yung napapanaginipan. May lahi kaming Chinese dahil yung lola ko ay half Chinese, half Filipino. At palagi niya kaming kinukwentuhan nun na naging buhay nila sa China nang minsan doon sila nanirahan. Nakwento rin niya yung mga paniniwala nila tuwing Hungry Ghost Month na kadalasan nangyayari tuwing buwan ng Agosto. Kapag ganong sumapit daw ang Ghost Festival, bihira na silang umuwi ng gabing-gabi at halos hindi na nga raw sila lumalabas ng bahay. Nag-aalay din daw sila ng pera, pagkain at kung ano-ano pa sa mga namatay nilang kamag-anak. Minsan talaga ay may nagpaparamdam daw sa bahay nila. Pero nawawala din yon kapag nadidikitan nila ng pangontra. Ang palaging bilin sa akin ni Lola ay huwag na magpagabi sa daan tuwing Ghost Month. Huwag din daw lumingon kapag may biglang tumatawag sa akin. Huwag ko daw pansinin kapag may narinig o may magpakita sa akin. Kaya lang, habang lumalaki ako ay nawala na sa isip ko yung mga bilin niyang nun. Lalo na nung nasa high school na ako at nagkaroon ng maraming kaibigan. Kadalasan nun, gabing-gabi na kami umuwi galing sa tinatambayan namin. Lalo na pagbukas na naman yung klase at nakikita-kita kami ng classmates at mga friends ko. Inaabot din kami ng madaling araw sa tambayan nun. May isang gabi na ayaw akong payagang lumabas ng lola ko dahil ghost festival daw. Pero sinundo ako at pinaalam ako ng isang kaklase ko nun dahil birthday ng isa naming classmate. Kaya walang nagawa si Lola nang payagan ako ni na mama at papa. Bandang 2 AM na ako nakauwi nun at nilakad ko lang pauwi. Malapit lang naman yung bahay nila sa amin. Mga 10 bahay lang ang pagitan at maliwanag naman nun. May mga poste ng ilaw sa daan. Nagsiuwian na rin yung iba naming kaklase at nasa ibang lugar sila umuuwi. Binilisan ko na yung paghakbang ko nun dahil walang katao-tao sa daan. Sobrang tahimik na nga at nakaramdam na ako ng konting kaba nun. Mga nasa 5 bahay na ako siguro nun nang makarinig ako ng pagsitsit mula sa likuran. Hindi ko pinansin yon dahil baka pandinig ko lang. Pero nang pangalan ko na ang tinawag, doon na ako napalingon. Hinanap ko pa yung tumawag sa akin dahil baka pinagtitripan lang ako ng mga kaklase ko. Nang wala akong makita, nagdali-dali na akong naglakad nun. Pero may biglang kumalabit sa akin sa balikat. Paglingon ko ay wala namang tao sa likuran. Dahil nakaramdam na ako ng takot nun, ay lakad takbo na ang ginawa ko. Napahinto na ako sa harap ng bahay. Muli akong lumingon, pero ganoon na lang yung takot ko nang may makita akong taong nakatayo sa may di kalayuan. Patakbo talaga akong pumasok ng bahay nun. Hindi mawala sa isip ko yung nakita kong taong nakatayo sa labas ng bakuran namin. Nakabarong siya pero di ko maaninag yung muka dahil medyo may kalayuan sa akin. Hanggang sa kwarto ko, dinig ko pa rin yung pagtawag sa pangalan ko. Nagtalok muna nga ako ng kungot nun at nagtakip ng tenga. Pero nadidinig ko pa rin yung pagtawag nito sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos nun. Simula nga rin nun, hindi na ako nagpapagabi pa sa labas.
Minsan, nakwento ko yon kay Lola. Nagsindi siya ng insenso. Kaya daw pala gabi-gabi ay umaalulong yung aso namin dahil baka may nakikita daw ito. Sinabi pa niya na hindi daw dapat nililingon ng daig lang ang umiikot ang tumatawag sa atin sa likuran. Dapat daw ay buong katawan natin ang umiikot para tingnan kung sino yung tumatawag sa atin. Kaya daw ako sinundan ng kaluluwang nakita ko. Medyo di ko gets yung sinabi niya. Anong connect kung liig lang yung inikot? Pero sa paniniwala daw ng mga Chinese ay pangit daw ang ganoong paglingon, lalo na kapag Hungry Ghost Month. Ito lang po ang kwento ko, Kuya Bob. Thank you at sana manarate ninyo. Hello Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Shaira, Tubong Zambales. Pero dito na ako lumaki sa Manila. Paminsan-minsan ay umuwi kami doon para dalawin yung mga magulang ni Mama. Hanggang ngayon ay buhay pa naman ang lola ko. Lumaki si Mama sa pamahiin dahil iminulat sila ni Lola sa mga matatandang kasabihan at paniniwala. Pero hindi lang yon ang pinaniniwalaan nila. Nagkaasawa ang tiyuhin ko na panganay ni Mama ng isang Chinese. Kung gaano nakahigpit sina Lola sa mga pamahiin natin ay grabe naman itong Chinese sa mga feng shui nila. Akala ko nung una ay sa mga pamahiin ng Pinoy galing yung pagbabawal na kubuhan ng litrato kapag gabi. Yun pala ay galing din sa mga paniniwala ng mga inchik lalo na kapag ghost month. Hindi kami naniniwalang magpipinsan lalo at mga millennial kids kami. Lalo pa ngayong panahon na nauso na ang mga selfie. Itong karanasan namin ng dalawa kong pinsan ay nangyari nang minsan magbakasyon kami sa bahay ng tiyuhin naming naapag-asawa ng Chinese. Malaki ang bahay nila, pero ang sabi ay hindi pa yun na ipapabless. Doon sila nagdiwang ng anniversary ng kasal nila sa bago pa lang nilang pagawang bahay. Kadalasan ay nasa China sila dahil meron silang business doon. Pero ayaw pumayag ni Tito na doon lang sila mamalagi. Mga once or twice a year ay nagbabakasyon sila dito sa Pilipinas. Maraming pagkaing hinanda nun, pinaghalong Filipino at Chinese dish. Kami namang magpinsan nun ay di mawari kung anong gagawin namin. Kung kakain ba o magpipicture-picture muna sa mga hinandang pagkain. Pero dahil hilig ng isa kong pinsan na si Remy na kumuha ng mga pictures, ay panay lang ang pagkuha nito sa mga bisita at kung saan sang parte ng bahay. Hanggang sa kami na lang nung magpipinsan at mag-anak ang naiwan nung gabi. Hindi binayaan ng anak sina Tito, kaya malapit silang mag-asawa sa mga pinsan naming mga bata pa. Nasa isang kwarto kami noon ng mga pinsan ko na halos kaidaran ko. At sa kabilang kwarto naman ay yung mga mas bata. May 3 malalaking kwarto kasi sa bahay nila at guest room ang 2. Doon sa guest room na kinaroroonan namin ay kita doon yung dagat. At dahil maliwanag noon ang buwan, lumabas kami ng balkonahe at doon kami nagpicture-picture. Kuha yung dagat na nasa likuran namin. Kumikintab pa nga yung liwanag ng buwan. Malayo yun pero kita naman sa picture. Siguro mga alas 9 na ng gabi, nag-usap-usap pa si Mama sa sala. Panay ang kuha namin ng litrato sa 2nd floor. Nang may mapansin kami noon sa isang kuha ni Remy. Kinunan din kasi niya ng picture yung bakuran ni Tito sa baba. Wala nang tao doon dahil nagpasukan na sa bahay nang biglang umambon. Kaya nagtaka kami kung bakit may figura ng lalaking naatayo sa gilid ng garden ni Tito. Umuulan nga. Nang tinan naman namin ay walang ibang tao sa baba. Nang tinan namin yung ibang pictures, doon na kami kinilabutan talaga, sir. Yung figura kasi na nakita namin sa baba ay andoon nasa likuran namin nang mag-group selfie kami. As in grabing nakakakilabot kasi 3 lang kaming nasa balkonahe noong mga oras na yon. At yung mga pinsan naming mga lalaki naman nasa baba at naglalaro ng video games. Nagkatakutan na kaming 3 nun. Bumalik kami sa kwarto na nilagian namin
at isa-isang tiningnan yung litratong kuha namin sa kamera ni Remy. Halos mapamura ako noon nang makitang andoon yung lalaki sa halos lahat ng kuha. Nagkatanungan na kami kung sino yon. Bumaba pa nga kami sa sala para itanong kina Tio kung kilala nila yung lalaking yon. Pero napahiyaw noon si tita na asawa niya. Burahin daw namin lahat ng kuha namin nung gabing yon. Sinabihan na raw niya kami na huwag magpipicture-picture pero di kami nakinig. Ayan daw at may sumaling ligaw na kaluluwa. Natakot talaga kaming tatlo noon dahil may multo na pala kaming kasama sa pictures. Hindi malinaw yung itsura niya pero yung katawan, kita at halatang lalaki yon. Minadali ni tita sina mama na magsindi ng insenso at magdasal ng paulit-ulit. Kailangan daw na matabo yung kaluluwang yon. Nagsuwestiyon din sina papa na pabindisyonan na ang bahay nila. Baka matagal na raw kasing naglalagi yung kaluluwang yon sa bahay at nagpakita lang ng tamaan ng flash ng camera. Ganoon daw kasi yon. Maaaring di daw natin sila nakikita gamit ang mga mata natin. Pero yung mga camera daw, kaya silang kunan. Ang delikado daw doon ay ang mga trap na naghihiganti o galit na kaluluwa sa isang camera o cellphone at pagsimulan pa ng pagsanib. Kaya agad nilang pinabura sa amin yung mga nakuha naming pictures. Siguro natakot kami ng husto kaya hanggang ngayon ay hindi na ako nagsiselfie pa sa gabi. Hanggang dito lang ang kwento ko, sir. Sana ay marinig ko to sa inyong channel. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Matet, dating OFW sa Hong Kong at naglalagi na ngayon dito sa Caloocan. Madalas ko pong napapainggan ang mga kwento nyo sa anak kong nasa high school. Nung una, akala ko ay gawa-gawa lang. Pero napag-alaman kong yung mga true stories pala ay galing sa iba't ibang tao. Kaya sabi ko sa anak ko ay ipadala niya yung karanasan ko noong nasa Hong Kong pa ako. Akala ko noon, dito lang sa Pilipinas na uso ang mga multo-multo. Di ko akalain na sa tanang buhay ko, minsan na rin akong makakaranas ng pakitaan at paramdaman ng kaluluwang hindi matahimik at sa ibang bansa pa. Napunta ako sa mga amo kong mag-asawang Chinese na namumuhay sa makalumang paniniwala. Nagdadaaw sila ng Hungry Ghost Festival tuwing Agosto. Mabait naman sila. Huwag mo lang kukontrahin yung mga paniniwala nila. Kaya naman kapag buwan na ng Agosto, ay bihira lang ako lumabas ng bahay. Nagbabantay ako ng 2 anak nila na nasa elementary nung mga panahon na yon. Kapag ganoong buwan at nagsisimula na ang sinasabi nilang Ghost Festival, ay maaga ko silang sinusundo mula sa school. Pagkatapos ko silang pakainin nun at patulugin, ay nagkukulong na rin ako sa kwarto ko. Hindi dahil sa takot ako sa sinasabi nilang gumagalang kaluluwa galing impyerno, kundi takot akong may magawa akong mali patungkol sa paniniwala nila. Minsan, niyaya ako ng amo kong babae na mag-alay sa labas ng bahay nila na gusto nilang ialay sa mga kaanak o kapamilyang namayapa na. Kasama na nga doon yung pagsusunog ng papel na pera daw. Nasa labas kami noon ng bahay nila, doon sa may bakuran. Nagsimulang magsunog yung amo kong babae. Mga 6:00 yun. Yun daw kasi yung oras na naglalabasan na yung mga kaluluwa. Habang tinutulungan ko siyang magsunog, bigla akong napalingon dahil may kumalabit sa balikat ko. Nilingon ko yun pero walang ibang tao. Iniwan ako saglit ng amo ko dahil may kukunin siya sa loob. Narinig ko noon na may tumawag sa pangalan ko. Sumagot ako sa pag-aakalang yun yung amo kong babae. Pumasok ako ng bahay para tanungin kung anong kailangan niya. Pero hindi naman daw niya ako tinawag. At medyo nagalit pa siya noon dahil iniwan ko yung mga sinusunog namin sa labas. Pagbalik namin ay abo na lang yon at nagkalat na sa bakuran yung mga abo. Hinayaan niya lang yon. Sinabi niyang huwag ko raw galawin o walisin yung mga abong naiwan. Niyaya niya na akong pumasok sa loob ng bahay. Nang may narinig na naman akong mahinang pagtawag sa akin.
Sunod nun ay nakaamoy ako ng parang amoy kandila at nabubulok. Yun bang parang naghalo na di ko maintindihan. Pero wala namang nagsindi ng kandila. Sa isip ko noon, baka doon nanggagaling yung amoy bulok sa sinigaan namin. Baka may napahalo doong bulok na bagay. Pagpasok ko sa kwarto, nakaramdam na lang ako ng kakaibang ginaw. Wala namang aircon o nakaandar na electric fan doon sa kwarto ko. Doon, may nakita akong figura sa sulok ng kwarto. Napahiyaw ako at napatili ng malakas. Napagalitan pa nga ako noon dahil baka magising yung mga bata. Sinabi ko sa kanila na may tao sa kwarto ko. Pinailawan at nilibot nila yon, pero walang ibang tao. Nang makakain ay pumasok na ako sa kwarto ko. Namahinga saglit at pumunta sa laundry room para labhan yung mga damit ng mga alaga ko. Doon na nagsimula yung matinding paramdam sa akin. Habang kinukusot ko yung mga damit nila dahil matindi yung mantsa, narinig ko talaga noon na may tumakbo sa likuran ko. Ako na lang ang mag-isa noon sa labas dahil nasa kanya-kanyang kwarto na yung mga amo at mga bata, kaya nagtaka ako kung sino yung tumakbo. Sunod noon ay may narinig akong mga yabag na pabalik-balik. Panaylingon ko noon pero walang tao sa labas ng laundry room. Inadali ko na nga yung pagbabanlaw at pagsampay ng mga damit noon. Pagkatapos ay nagmadali na akong pumasok sa kwarto ko. Pagkahiga ko pa lang ay may naramdaman na akong parang may iba pang taong pumasok sa kwarto. Nagtalokbong ako ng kumot noon hanggang sa maatulog. Pero nagising na lang ako noon na may nakadagan na sa akin. Ramdam ko kasi yung bigat sa dibdib ko. Napadilat ako noon at nakita ko ang isang babaeng nakadagan sa akin. Sumigaw ako noon pero walang boses na lumabas. Pilit kong ninalabanan yung pagsakal sa akin ng nilalang na yon. Halos mawalan na nga ako ng hininga. Akala ko kapag nagdasal ako nung mga oras na yon ay lulubayan na ako ng nilalang na yon. Pero yun ang akala ko. Nang simulan kong mag-usal ng dasal ay narinig ko na lang bigla na sinasabayan ako nito. Doon na ako nawala ng malay dahil sa sobrang takot. Umaga na nang magkamalay ako. Nagtaka pa nga ako dahil may mga bakat ako ng kalmot sa braso, liig at tiyan. Doon na nagsimula na nadadalas na ang pagkawalan ko ng malay. Pagkatapos ay hindi ko matandaan kung ano na ang pinaggagawa ko pag nagkakamalay ako. Sabi nga ng mga amo ko ay para daw akong sinasapian, nagwawala at nagsasalita ng kung ano-ano. Natakot sila noon na baka masaktan ko ang mga anak nila, kaya pinauwi nila ako. Sinabihan nila akong magpagamot sa Pilipinas. Malaki naman ang binayad nila sa akin dahil sa naputol na kontrata ko. Mabuti na daw na umuwi ako para hindi ako lubusang masaniban ng kaluluwang nabulabog ko. Araw-araw nga daw silang nag-aalay noon at nagsisindi ng insenso. Gumaling naman ako sa tulong ng kakilalang manggagamot ni nanay. May kaluluwa daw na gustong kunin yung katawan ko. Namatay daw kasi yun ng biglaan at di matanggap yung pagkawala nito. Kaya naman naghahanap daw ng katawan na pwede nitong gamitin. Sinuotan ako noon ng pangontra at isang buwan din ako nagsindi ng insenso at naglalagay ng asin sa palibot ng kama ko. Hanggang sa maitaboy na yung kaluluwang yon. Lingid sa kaalaman ko noon na may nasuway akong paniniwala ng mga amo ko. Yun ay ang pag-i-entertain ko sa mga nararamdaman kong kaluluwa. Sinabihan kasi nila ako na I must ignore it whatever happens.